Welcome sa ating tutorial. Dito, matututo kayo kung paano mag-perform ng land use at land classification sa QGIS gamit ang iba't ibang algorithms. Pag-uusapan din natin kung paano gumawa ng accuracy report para ma-validate ang iyong results. Ang tutorial na ito ay beginner-friendly, kaya perfect ito kahit sa mga nag-uumpisa pa lang. Sa step na ito, gagamitin natin ang USGS Earth Explorer para mag-download ng Landsat images. Sundan ang mga steps na ito. Pumunta sa USGS Earth Explorer. Sa website na ito, magda-download tayo ng satellite images para sa ating analysis. Piliin ang address/place sa geocoding method. Para sa demo, gusto nating i-capture ang Bonifacio Global City, BGC. Since malapit ito sa Taguig, ilagay ang Taguig sa search bar. I-click ang Show button at piliin ang tamang address na lalabas. Mag-zoom in sa iyong lugar na interesado at i-click ang Use Map para iset ang iyong AOI, Area of Interest. Pagkatapos mag-set ng sakop na date at time kung kailan mo gustong makuha ang iyong data. Tip: piliin ang interval na malapit sa kasalukuyang panahon para updated ang data. Sa taas ng dialog box, hanapin ang Datasets tab. I-click ito, pagkatapos ay piliin ang Landsat Collection to Level 1. Pumili ng dataset na may kompletong bands 1 to 7, at may kasama ring MTL file. Mahalaga ang MTL file para sa mga susunod na steps. Kapag napili mo na, i-download ang mga files at siguraduhing i-save ito sa iisang folder para sa madaling access. Buksan ang QGIS at gumawa ng bagong project. Sa step na ito, gagamitin natin ang Landsat images na dina-download natin kanina. Pumunta sa Layer, pagkatapos ay piliin ang Add Layer at i-click ang Add Raster Layer. Sa source, hanapin ang raster datasets at i-click ang Browse para i-import ang 7 bands na dina-download mo. Siguraduhing maayos ang pagkaka-arrange ng mga bands sa layer panel para organized. Ngayon, kailangan nating gawin ang atmosphere correction. Sa itaas ng screen, hanapin ang SCP, Semi-Automatic Classification Plugin. Pagkatapos ay piliin ang Pre-Processing at i-click ang Landsat. Sa directory containing Landsats, i-click ang Browse at i-import ang mga bands na na-download mo. Sa Select MTL File, i-click ulit ang Browse at i-import ang MTL file na kasama ng mga bands. Siguraduhing naka-check ang mga sumusunod: Apply DOS 1 Atmosphere Correction, Create Bandset and Use Bandset Tools. I-click ang Run at hintayin na lumabas ang mga corrected layers sa iyong QGIS project. Ngayon, pwede na nating alisin ang original bands sa Layers panel para magkaroon ng mas maraming space. Gagawa tayo ng bandset para makapag-create ng false color composite layer. Ganito ang gagawin. Pumunta sa SCP, Semi-Automatic Classification Plugin, at hanapin ang bandset. Sa single band list, i-click ang refresh button para ma-load ang current layers na nasa project mo. Sa bandset definition, alisin ang anumang existing layers gamit ang subtract button sa kanan. Bumalik sa single band list, i-highlight ang lahat ng bands sa listahan at i-click ang add button sa kanan para idagdag ang mga ito sa bagong bandset. I-configure ang wavelength quick settings sa pamamagitan ng pagpili sa Landsat 8 OLI. Sa bandset tools, siguraduhing naka-check ang mga sumusunod: Create a virtual raster of bandset, Create a raster of bandset, Stack bands. I-click ang Run at hintayin na ma-generate ang bandsets. Ngayon, gagawin natin ang false color composite gamit ang stack raster na na-generate natin. Sundan ang mga steps. Double-click ang stack raster sa Layers panel para mabuksan ang properties. Sa Symbology tab, iset ang mga sumusunod:
red band, band 5, green band, band 4, blue band, band 3, ay click ang apply at tingnan ang resulta. Makikita mo na ngayon ang false color composite sa layer. Kung mag-zoom in ka sa ilang lugar, mas madali na nating ma-distinguish ang iba't ibang land types. Ito ang maghahanda sa atin para sa training session na susunod. Ngayon, magpapatuloy tayo sa training ng ating model para maklasify ang iba't ibang land types. Sa left panel ng application, hanapin ang training input. Mag-create ng bagong training input sa pamamagitan ng pag-click sa icon na parang papel na may yellow circle. Pangalanan ang file ayon sa gusto mo. Para sa demo, pinangalanan namin itong train. I-click ang save. Sa ating observation, may 3 pangunahing uri ng lupa sa BGC: vegetation, water, at urban areas. Sa step na ito, magsisimula tayo sa vegetation. Piliin ang polygon icon para makapagsimula sa pag-train. Gumawa ng mga polygons sa mga specific areas na sa tingin mo ay vegetative. Sa bottom right ng screen, iset ang mga sumusunod upang gawing uniform ang mga ID ng ating land type para sa vegetation. MCID, 1CID, 1MC. Name, vegetation. CName, vegetation. Para isave ang polygon, i-click ang icon na parang button na may red at orange na kulay. Gawin ito ng 7 beses sa iba't ibang bahagi ng lugar na sa tingin mo ay vegetative areas. Ngayon na tapos na tayo sa vegetative areas, magpapatuloy tayo sa training para sa water areas. Ang proseso ay halos pareho lang, ngunit siguraduhing iset ang tamang IDs at names para sa water classification. Gamit ang polygon icon, gumawa ng polygon sa mga lugar na sa tingin mo ay may tubig, tulad ng ilog, lawa, o ibang water bodies. Sa bottom right ng screen, iset ang mga sumusunod: MCID, 2, TID, 2 MC name, water, TName, water. Para isave ang polygon, i-click ulit ang icon na parang button na may red at orange na kulay. Malapit na tayong matapos. Ngayong tapos na tayo sa water areas, magpapatuloy tayo sa training para sa urbanized areas. Tulad ng naunang proseso, sundan lamang ang parehong steps, ngunit siguraduhing tama ang IDs at names para sa urban classification. Gumamit ng polygon icon para gumawa ng polygon sa mga lugar na sa tingin mo ay urbanized, tulad ng mga gusali, kalsada, at iba pang urban features. Sa bottom right ng screen, iset ang mga sumusunod: MCID, 3, CID, 3 MC name, urban CName, urban I-save ang polygon sa pamamagitan ng pag-click sa icon na parang button na may red at orange na kulay. Gawin ito ng 7 beses sa iba't ibang bahagi ng lugar na urbanized. Ngayon na natapos na natin ang training para sa lahat ng land types, magsisimula na tayo sa supervised classification. Pumunta sa SCP tab, piliin ang band processing, at i-click ang classification. Lalabas ang isang dialog box. Siguraduhing naka-check ang box na Use MCID. Para sa algorithm, piliin ang spectral angle mapping mula sa drop-down menu. Sa ilalim ng land cover signature classification, i-check ang box para sa algoritmo. I-click ang run at pangalanan ang output file para sa algorithm na ito, SAM classification. Hintayin ang output na ma-generate bago magpatuloy sa susunod na algorithm. Matapos gamitin ang spectral angle mapping, obserbahan muna natin ang classified layer na na-generate. Tingnan kung paano nito na-classify ang bawat land type. Ngayon na tapos na tayo sa spectral angle mapping, magpatuloy tayo sa susunod na algorithm, minimum distance. Sundin ang parehong proseso, ngunit baguhin natin ang algorithm. Sa algorithm, piliin ang minimum distance mula sa drop-down menu. Sa ilalim ng land cover signature classification, i-check ang box para sa algoritmo. I-click ang run at pangalanan ang output file para sa algoritmo na ito. Hintayin ang generated layer bago magpatuloy sa huling algorithm. Ngayon na natapos na natin ang minimum distance algorithm, magpapatuloy tayo sa huling algorithm na gagamitin, maximum likelihood algorithm. Sundan ang parehong proseso tulad ng nauna.
Kapag tapos na, maaari mo nang i-compare ang tatlong classified layers mula sa spectral angle mapping, minimum distance, at maximum likelihood algorithms. Sa pamamagitan ng comparison, makikita natin kung alin sa mga algorithms ang may pinakaangkop na resulta. Ngayon, bubuksan natin ang HCMGIS at pumunta sa basemaps.google satellite. Kapag na-add na ito sa layers, i-drag lang natin ito pababa sa pinaka-bottom part ng ating layers panel para maging base visual ng mapa natin. Next step, gumawa tayo ng reference layer. Pumunta sa layers, create layer, new shapefile layer. I-click ang triple dots button at mag-navigate sa folder kung saan mo gustong isave ang reference layer. Pangalanan mo ito tulad ng reference layer para madaling mahanap. Palitan ang geometry type into polygon. Sa new field, lagay ang MCID sa name at baguhin ang type sa integer. Makikita mong automatic na magiging 10 ang length nito. I-click ang Add to Fields list. Siguraduhing reflected ito sa ibaba. At pagkatapos ay i-click ang OK para masara ang dialog box. Kapag natapos na, hanapin ang toggle editing button na may pencil icon sa taas. I-click ito at pagkatapos ay gamitin ang Add Polygon feature na nasa 3 buttons away mula sa pencil icon. Tulad ng ginawa natin sa training, magsisimula tayo sa vegetation. Gumawa tayo ng 5 polygons para sa vegetation, water, at urban. Siguraduhing ang ID ay pataas, 1, 2, 3, habang ang MCID ay tumutugma sa training dataset natin. Vegetation, 1 water, 2 urban, 3. Para mabuo ang polygon, right-click sa map para magsimula. Kapag tapos na, left-click para tapusin ito. Lalabas ang dialog box kung saan ilalagay ang ID at MCID. Kapag tapos ka na, buksan ang attributes table ng reference layer sa pamamagitan ng pag-right-click dito. I-check ang inputs at pagkatapos ay i-click ang Save Edits na nasa ikatlong icon sa taas. Next, open natin ang SCP greater than post-processing, greater than accuracy. I-click ang refresh button sa gilid para makita ang mga bagong layers. Sa classification to assess, piliin ang spectral mapping na ginawa natin kanina. Sa reference vector, piliin ang reference layer na ginawa natin. Palitan ang vector field into MCID. Pagkatapos ay i-click ang Run. Pangalanan ang .tif file para sa accuracy output at isave ito. Hintayin na ma-load ang accuracy assessment sa mapagamit ang spectral angle mapping algorithm. So overall, ang maximum likelihood algorithm ay solid pagdating sa vegetation at urbanized areas. Pero kailangan talagang mag-focus sa water classification. Kapag naayos natin to, siguradong tataas yung overall accuracy at magiging mas reliable ang outputs natin. So ito ang mga takeaways natin. Vegetation classification. Lahat ng algorithms sobrang galing sa vegetation classification. Near perfect accuracy. Walang palya. Water classification. Ito ang pinaka-weak spot ng 3 algorithms. PA mababa at UA sobrang baba. Halatang struggle ang water classification dahil sa spectral overlap at kulang na training data. Urbanized areas classification. Ang ganda ng performance for urbanized areas. May konting overestimation lang, pero overall, reliable naman lahat ng algorithms dito. So, ano ang konklusyon? Lahat ng algorithms malakas sa vegetation at urbanized areas, pero bagsak talaga pagdating sa tubig, na nagbaba ng overall accuracy. Recommendations, water classification, dagdagan ang training data para sa tubig, o gumamit ng spectral indices tulad ng NDWI. Algorithm optimization. Subukan ang mas advanced na models tulad ng random forest or SVM. Post-processing, gumamit ng filtering techniques para mas smooth out ang errors. Kung maayos natin ang classification ng tubig, sure na tataas ang accuracy ng outputs natin.